Hello mga kabibig! Welcome back sa aking bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Ako po mga kabibig, ito na ang good news. At talagang talon-talon kayo sa sobrang saya nyo ngayon. But even though na matanggal itong si Martin Romualdez, ay dapat nating hindi kalimutan yung mga nangyaring korupsyon under his administration as House Speaker. Eto na, Martin Romualdez nag-alsa baluta na sa kamera. May mga tao na nakikita na kuna ng video kung saan mga gamit ni Martin Romualdez ay inalis na sa opisina ni Martin Romualdez. Bagong House Speaker na si Boji D. Party friends pala to ni Baby M. Marcos loyalist para to. BFF pala to ni Martin Romualdez. Nako kabibig, o eto ang video na usap-usapan. Share ko muna ha, yung pinost ni Dare to Ask. Don't forget to follow Dare to Ask para alam nyo din ang mga latest trending news, mga kabibig. Ito ngayong post. Just in. Kita nyo naman, di ba? Nakita nyo ba dyan? Yan. Just in. Personnel from the House of Representatives were spotted moving items out of the office of the Speaker Martin Romualdez ngayong gabing ito. So talagang totoo na sisibakin na si Martin Romualdez. Ang chika pa, mag-leave of absence. Pwede ba yun? Speaker ka, mag-leave of absence ka. So sinong papalit kung mag-leave of absence ka? Paano na ang mga constituents mo sa Leyte kung mag-leave of absence ka? Meron pang vice congressman? Wala naman, di ba? Posible ba yung leave of absence, mga kabibig, bilang isang kongresista? Di ba? Or maybe leave of absence siya dyan sa Kamara as House Speaker. Pero so unfair naman na mag-i-elect ng bagong speaker tapos for replacement lang ni Martin Romualdez kasi naka-on leave. At saan siya pupunta? Uuwi ng Leyte at mag-concentrate sa mga constituents niya. Ngayon na lang siya mag-concentrate in helping his constituents na ang tagal-tagal na niyang umupo bilang congressman. Eto mga kabibig, ang mga picture. Ayan, ito ang picture. Yan. Personnel from the House of Representatives were spotted moving items of the office of the Speaker Martin Romualdez on Tuesday evening. Ano bang laman sa mga nilabas dyan? Ay, ito pa. Ito yung video. Yan natin kabibig ha. Balikihan natin. Yan. Yan pala, Volt? Yun, ha? Volt? Ay, wait muna. Balik tayo. Ito. Ay, di ba? Di ba kay Speaker Martin Romualdez yan? Yung malaking pangalan niya, Speaker of the House, Martin Romualdez. Di ba ito yung kabibig? Di ba? If you still remember, tinanggal talaga. I confirm. Confirm talaga kabibig. Tanggal talaga si Martin Romualdez. So magpalakpakan kayo dyan. Palakpakan naman. Success daw ang mga rally. Hindi success ang mga rally. Hindi. Baka simula lang ito para managot ang dapat managot. Nang hindi na may power si Martin, dyan na uusad ang mga investigasyon. Ang tanong mga kabibig, kung talagang itong bagong ipapalit ni Martin Romualdez, baka hawak din sa leeg ni Martin Romualdez o di kaya hawak ni Bongbong Marcos. Of course, ang iuupo talaga, loyalista. Posible kabibig, ang iuupo, taga Ilocos to. Kasi si Boji D daw, yan daw ang sabi nila, ang bagong House Speaker. May bas-bas na daw yan ni BBM. Ito kabibig, Yan. Malaking volt to, Ano kayang laman ng volt? Diba? Ano naman ang volt? Washing machine pala. Ref pala, refrigerator. Dito tayo. Yan, speaker. Pangalan talaga ni Martin. So, bye-bye Martin as House Speaker. May bagong papalit na kay Martin Romualdez.
Naku, ano ba ang mga komento ng ating mga netizen hinggil dito? Yung iba nagkomento na, "Ay, it's time to say goodbye." Ito ang mga komento ng ating mga netizen. Magbabakasyon muna siya sa kanyang mga naipundar na mga property sa pagnanakaw. Takot pala siya eh. Oo yan, yan ang sunod natin pag-usapan, yung takot si Martin Romualdez. Nagpanic na daw di umano. Itong si Martin Romualdez, pati si BBM, nagpanic na sila na marami na talaga ang nag-aalsa sa mga pangyayari. So eto mga kabibig, may video tayo galing kay Kiko Barzaga tungkol sa kanyang information na nagpapanik na Marcos Romualdez maging PNP and AFP. Oh. So ito ang video para ipakita ko sa inyo. Tingnan nyo kung ano sa palagay nyo. Tama ba itong sinasabi ni Bargaza? Ito na. Right now, our country is facing a very difficult issue in corruption, and everyone's in panic. The administration is panicking. The President Marcos is panicking. Speaker Romualdez is in panic. AFP and the PNP are also panicking. Like, hindi na nila alam kung anong gagawin nila. Kung poprotektahan ba nila si Marcos o kung sasamahan nila ang mga mamamayan laban sa corruption. It's a very, very chaotic time in our country, but a very, very important time in Philippine history as well. A large majority of Congress do not believe that the protests will escalate, and that's because they do not know how angry the people are. I'm aware that it just takes one wrong step by either the AFP, the PNP, or the protesters for this to escalate and blow out of proportion. And I wish for that not to happen. And in case that does happen, I wish that we would take the necessary steps to minimize the damage, even if anything should happen to our government institutions. Hala, so yun pala mga kabibig. Nagpanic na pala sila. Hindi nila alam kung ano ang gagawin, kung ano maging solusyon. Pati si Marcos nagpanic na rin, 'di ba? Ito ang komento ng ating mga netizen. May prinsipyo itong si Congressman Kiko Barzaga, nanindigan para sa bayan, matalino, Englishero, kaya minahal ka namin kasi kung gaano mo pinoprotektahan ang taong bayan. Mas magaling pa ka mag-English kaysa kay BBM. Uy, ano ba naman yan? Yes, talagang nagpapanik na sila at alam natin kung bakit sila nagpapanik. Nagmamasid sila sa ating mga kapabayan na hindi na talaga na hindi na talaga kaya ang mga mangyayari ngayon. From Zerk Pormido. Di hamak na may utak itong si Congressman Kiko kaysa kay Bangag na presidente. O si Bangag na presidente. Ang police at AFP, ang mga opisyal nila, bayad na lahat ni BBM, ko, Martin. Kaya huwag na kayong aasa sa PNP at AFP. Huwag naman po kayong ganun ha. Ang AFP and PNP ay talagang they're doing their job kung ano yung instruction nila. But we don't know later on, makiisa na rin sila. Alam natin, may mga ibang PNP at AFP dyan na meron ding mga hinanaing. Meron ding sinasabing, ayoko na, parang napapagod na ako, parang iba na, di ba? So, meron din sila mga hinanaing. So, maybe time will come na malalaman natin kung ano talaga ang katotohanan. Kaya nga si Martin Romualdez nagbalot-balot na. Nag-alsa baluta na mag-impake na si Martin Romualdez ayon sa ulat. Na posibleng magbitiw sa gitna ng nag-uumapaw, naggalit ng politiko sa anomalya ng national budget flood control. Nagbalot-balot na si Martin. Nako. Happy ba kayo na nagbalot-balot na si Martin? Yung iba, sabi na, medyo happy kami kabibig kasi yung mga ipinaglalaban namin, pinapakinggan ni Bongbong Marcos, pero sana kabibig yung kapalit ay hindi katulad ni Martin. Ano ba naman kayo? Ano hindi katulad ni Martin? Ngayon talaga kung ano-ano mga naisip nyo. We don't know mga kabibig. Basta ang chika ngayon ay si Bodji D ang papalit kay Martin Romualdez. Nako. Sino ba yan si Bodji D? Parang bigla siyang naging trending ngayon na. Sino ba siya at ano ang mga tawag dito? From Isabela pala siya. Confirm, Martin Romualdez has finally agreed to step down. Wow, agreed pa talaga ha. And in his place is Representative Bodji D of Isabela. This he did allegedly after conversing with the president for almost an hour. Oh, the funny thing is he allegedly begged
that Saldico be not forced to return. Uy, talaga? Hala, talaga? Totoo ba to? Na, hala, talaga mga kabibig? Na talagang Romualdez is begging to Marcos na wag mong pauwain si dito. Nako po. Si Boji D pala, Partido Federal ng Pilipinas. Ito yung mga pangalan ba na lumulutang ngayon. Si Representative Boji D of Partido Federal ng Pilipinas, which is talagang siya yung tinutukan ngayon. House Deputy Speaker Ronnie Puno, Representative Albert Garcia of the National Unity Party, and Senior Deputy Speaker JJ Suarez of Lakas CND. Yun daw ang pinagpipilian ngayon. Nag-meeting pala itong si BBM at saka si Romualdez, mga kabibig. Tapos, na-convince si Romualdez na mag-step down. Wow! Convince talaga Romualdez. Na-convince na mag-step down. Kapal! Grabe! Tapos, ang nangyari, kabibig, is nag-usap sila for an hour, sina Martin Romualdez at BBM. Tapos alam nyo ba, ang tanging hiling lang ni Martin ay hindi papauwiin si Zaldico dito sa Pilipinas. Not forced to return. Bakit? Yun ang malaking, bakit ganon ang gusto ni Romualdez? So may condition. May condition si Romualdez. Sige, bababa ako. Basta wag yung papauwiin dito si Zaldico. Bakit? Kasi mabubulgar lahat ng anomalya nyo. Lahat ng katarantaduhan nyo. Diba? Ay, nako kabibig. Parang grabe mga kabibig, ha? So, maghintay-hintay tayo later or baka bukas itong bagong House Speaker Boji D pala to. Boji D, mga kabibig, na talagang pinag-uusapan ito ngayon. Nako. Si Toby Tiangco na palaging isinisigaw ng maraming Pilipino na sana si Toby Tiangco na lang, may statement si Toby Tiangco hinggil dito kasi siya yung matunog sa mga tao na sana si na lang si Toby Tiangco ang papalit. So may statement si Toby Tiangco tungkol dito. From what you've heard, may mga numbers ba na congressman na gusto magpalit ng leadership? Alam naman natin realidad ng speakership. Di ba? Wala naman yung pinaka-importante numero, wala naman dito sa loob ng House of Representatives. Let's accept that fact. Diba? The most important vote is not inside the House of Representatives. Di ba? Sir, parang kasabi, out of respect, di ba walang gagalaw dito because out of respect doon sa Malacanang. Di ba? So, yun naman iniintay ng lahat, di ba? Kung ano yung, siyempre lahat naman kami, we are supportive of the President, so ayaw naman namin dumalaw ng, sa tingin namin na hindi pa pwede. So yun pala mga kabibig. Yun ang pinapoint out ni Toby Tiangco. Pero may nasabi yata si Toby Tiangco na parang wag daw isama ang kanyang pangalan sa listahan kasi nag-decline na si Toby Tiangco na wag niyo akong isama sa listahan. Ayoko rin na maging sentro ng atensyon or baka pag-usapan kasi nasabi na noon na, naku, yan si Toby Tiangco na ganyan-ganyan yan, na binubulgar kung ano-ano mga sinasabi, it's because gusto maging House Speaker. So, si Toby Tiangco ay nag-decline na talaga. Huwag niyo akong isali sa listahan kasi nag-decline na ako. Ayaw niya maging House Speaker. Ganun pala, kabibig. So, maghintay-hintay tayo mga kabibig. But for the meantime, ito I'm so happy. It's because talagang si VP Sara ay talagang very confident, matapang na hinarap kanina ang OVP budget hearing, mga kabibig.
And after that one, nagpa-interview siya, nagpa-unlock siya ng interview sa mga media. So, pakinggan natin ang interview ni VP Sara para malaman din natin ang kanyang mga sinasabi, ang kanyang mga questions ng mga taga-media. So, let's watch this video mga kabibig. Yes, ma'am. Opo. It was actually for last Friday. Ready na kami last Friday para pumunta dito. But the budget sponsor decided to defer it until Tuesday morning. So ngayon yun. Ang present ng budget ng Office of the Vice President at pag-defend ng approved sa DBM under the National Expenditure Program. Just like last time, ma'am, kayo lang din ang mag-isang humarap kayo sa budget hearing po ng OVP. Oh, yes. Oo. Nag-usap kami ng mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and syempre lahat ay apprehensive pa sa nangyari noon sa mga personnel. Nangyari noong committee hearing sa House of Representatives sa mga personnel ng Office of the Vice President na ang daming kinabahan, ang daming nagka-anxiety, ang daming nagkasakit. So sinabi ko sa kanila na it is best kung ako na lang yung aharap sa budget hearing ng Office of the Vice President. Next question, Marian. VP, yung 7.4 million pesos po na binanggit nyo, security personnel po, na public funds po ba galing? Yes. Oo. Napakaklaro nun, no, na wala akong ginamit para sa akin, para sa Vice President. Wow! Na pera ng gobyerno para sa mga biyahe ko overseas. Ang merong charge sa Office of the Vice President ay yung security at decision yon ng Armed Forces of the Philippines kung magpapadala, ilan at kung sino. At yung pangalawa ay yung sa Office of the President, Office of the Vice President personnel na sumasama kapag meron akong events at activities for the Office of the Vice President. Ma'am, you were given an option earlier kung na pwede niyo uwid ang yung parliamentary immunity, but you opted to answer the questions anyway. Why po? Yes, oo. Ano nga ba yun? Meron silang tradisyon. According to the House of Representatives, meron silang tradisyon na hindi na nag-hearing ang budget ng Office of the President at Office of the Vice President. Pero kanina tinatanong ako kung i-waive ko ba yung tradisyon na yon nila, no? The privilege. Yes. And sinabi ko na i-waive ko yung privilege na wala nang tanong sa budget ng Office of the Vice President. Ma'am? Last two questions, Red. Ma'am, were you expecting yung mga confidential fund questions and yung mga questions about your travel doon sa mga lawmakers na galing sa Makabayan Block? Were you expecting it already? Yes, oo. Madami kaming mga in-expect na mga tanong pero dalawa lang yung nilabas nila, no? Yung tanong sa confidential funds Obvious. na sinabi ng defense lawyers na huwag sagutin kasi meron silang defense strategy na hindi dapat nalaman. Ma'am, pero yun nga ma'am, you expected po ma'am na parang dalawa lang yung Makabayan pero yung minority po ma'am had to offer your privilege, parang nirespect nila na hindi nila sila magtatanong. So ano po reaction po niyo na yung almost all of the minority black po ma'am hindi na rin po nagtanong aside mo ng Makabayan? Hindi ko naintindihan yung tanong, sorry. Pakiulit. Aside po ma'am, kasi na parang minade na rin po ng minority, hindi na po nagtanong yung almost lahat ng minority, members ng minority sa inyo. Of course, majority expected na hindi na magtatanong. Yung minority hindi po nagtanong sa inyo, ma'am. So ano po yung reaction po niyo na parang dalawa lang sa minority, yung Makabayan Black lang nagtanong and hindi lahat yung ng minority members na? Wala akong feelings or reactions doon. Ma'am, why do you Last- think the House last question. Appropriations Panel extended parliamentary courtesy to you this year? Because last year nga po, medyo nagkaroon ng intense scrutiny over your over alleged secret fund business model. Why do you think? Hindi ko alam. You have to ask the House of Representatives kung anong iniisip nila.
Kung Pero kanina you may- mentioned that you were Last not question to. answering kasi Well, minsan lang tayo nagaganito. subject of an impeachment Ah. trial. Ma'am, are you still expecting na matutuloy siya or are you still preparing your defense? Oh yes, kasi kung hindi man yan matuloy ngayon, 2025, I'm sure mag-file yan 2026, mag-file yan 2027, or even siguro 2028, right before the presidential elections. So this is all about the presidential elections of 2028. How do you react Halimbawa, to hindi how do you mo react to criticisms about your travel expenses when you don't bring home travel investment pledges? Oh, I'm sorry, again, wala akong kinuhang pera ng gobyerno sa mga biyahe ko abroad. Correct. Okay. Ma'am, babalik kayo Sabi- dito sa plenary Mel. deliberations? Babalik po kayo sa plenary deliberations? So, support po ba kayo sa kung Jose Alvarez sa plenary deliberations ng budget? Ay, pinag-iisipan ko kasi naaawa ako sa kanya eh. Naawa ako kasi he's already 81 years old and kanina, nasistress na siya. Kaya pinapatawa ko. Palingog, ma'am, kamusta po? Tingnan natin kung kung nandyan pa yung awa ko sa kanya by the time na schedule na ng plenary. Kamusta si Pia? Marian? Ba kanina, ma'am, binabanatan ka or medyo mas mabait sila sa'yo this time? Kasi yung word kanina ka nag-react si Senator O, banat yun. Banat talaga yun. Maganda lang magsalita. Magaling lang magsalita yung dalawang nagtatanong. Hindi sila tulad nung dati na paano bang description ng paano yung mga Magdagulan. It was just, oo. more tame this time. Oo, kasi 'di ba? Hindi naman sila nagtatanong about sa budget eh. Nagtatanong sila about sa confidential funds at sa travel. Eh sinabi ko na nga wala naman akong kinuhang pera ng gobyerno para bumili ng ticket, humingi para sa hotel, para sa representation per dime, wala naman akong kinuha sa gobyerno. Ma'am, were you expecting an atmosphere a while ago na gano'n na magiging scenario or you prepared for a more intense sagutan sana kung sakali? Were you surprised na gano'n lang kanina? More from the last time you were Oo. Hindi lang yun naging intense kasi hindi ako bumanat. Last time kasi, bumabanat ako kaya naging intense siya. So kanina, naisip ko, pamanatan ko ba ito sila? Ay, hindi. Ba't hindi? Naaawa ako kay Congressman Pepito Alvarez kasi he's 81 years old and I do not think that he can handle the stress of May-respeto of din sa intense and heated budget hearing. Marian? Kamusta po? Tumawag siya last Friday. Monday ngayon. Hindi siya tumawag Tuesday kahapon. now. Last Friday siya tumawag. He's okay. Paano okay? Can you elaborate ba? He's okay. Nag-usap kami about politics. Nag-usap kami about flood control. Nag-usap kami about love life niya. Oh, lovely. Updated po siya sa mga nangyayari ngayon, like nabanggit niyo nga po flood control issue. Ano pong nasasabi niya? Kasi bawal ako mag-discuss ng kung anong pinag-uusapan doon sa loob eh. So hindi ko masabi kung anong sinasabi niya. Okay. Next question. Any more? Pero nakababahala kasi parang ang sinasabi kasi ni Attorney Hoffman, he's unfit now. That's why we kept on asking how is really the former president kasi di ba parang kaya po na-defer ang kanyang supposed confirmation of charges because of his health and medical condition. Sa tingin ko naman, merong mangyayaring hearing sa competency. So, antayin na lang natin yung mga experts. Both sides, sa ICC, sa prosecution, sa defense side. And I'm sure maglalabasan yung mga experts para sabihin kung ano yung problema. Okay. Ma'am, were you able to think... So, last. Marian? He is well, ma'am. He is fit to stand trial. Ay, naku, hindi ako expert sa kung ano dapat ang kapasidad ng isang witness or ng isang accused. Pero ma'am, sa conversation niyo, sharp pa rin po bang mag-ano sa pag-isip mo si former president? Sige, antayin na lang siguro natin yung hearing sa competency kung meron man. I'm sure masasabi ng mga experts kung ano yung nakikita nila.
Ma'am, were you Next able question. to see former Vice President Robredo when you visited Naga po? Did you have the chance? Kasi ganito yun. Robredo na to. Noong nagkita kami ni Vice President Robredo sa bahay niya, alala nyo, hindi naman odd yun. Hindi odd yun sa akin kasi binibisita ko talaga yung mga former Vice Presidents. Nag-courtesy call ako sa kanila, nagpapakilala ako. Sinasabi ko kung ano nangyayari sa opisina, ano yung projects ngayon, mga ganun, updates. At dahil doon, binanatan si Vice President Leni Robredo ng mga kasama niya, mga yellow, mga pink, particularly ni Senator Trillanes. At hindi ko kasi gusto yung naggaganon yung isang former Vice President. Being a Vice President, ayoko yung ginaganon ang mga former Vice President. So, for this visit sa Naga City, nagdesisyon ako na huwag kami magkita para wala nang masabi ang mga tao about former Vice President Leni Robredo. Haji. Usap po kayo. Usap kayo. Hindi man, wala kaming numbers sa isa't isa. Haji. Apo. Ma'am, Madam Vice President, magandang tanghali po. Baka lang po aware po kayo sa recent moves po ni Cavite Representative Kiko Barzaga sa House. Parang china-challenge niya po kasi yung leadership ni House Speaker Martin Romualdez. Dapat lang. Dapat lang talaga. Dahil nakita niyo naman yung budget 2023, 24, 25. Malamang agawan na naman yan ng budget sa 2026. At lahat yung mga past budgets natin, nakita natin na it was under the leadership of Speaker Martin Romualdez. Dahil hindi mamatay-matay yung issue ng ouster attempt dito sa Kamara, kayo po ba may personal po ba kayong bet for the speakership? Wala, hindi ako, masyadong madami kaming inaasikaso sa Office of the Vice President para ko isipin kung anong nangyayari sa House of Representatives. Other matters, ma'am, baka mayroon din po kayong comment dun sa independent commission po ng Pangulo, yung composition, baka may any comment kayo, ma'am? Pag ikaw presidente ba, tapos alam mo na kung anong nangyayari. Tapos nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng Truth Commission o kung anong komisyon yan? Actionan mo kasi kaagad dapat yan. Unang-una, sinabi ko na noon, nag-appoint siya, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Klarong-klaro na doon nakita na involved siya sa racketeering and sa bribery. So, ikaw ba, presidente ka ba, ilalagay mo ba yung ganyang klaseng speaker? Siyempre, hindi na, di ba? So, anong nangyari sa budget natin? Na-racketeering din yung budget natin. Tapos, siyempre, sumabog na. Hindi ako makapagsalita sa Department of Public Works and Highways, pero makapagsalita ako sa DepEd kung anong nangyari. At sinabi ko na sa inyo. Sinabihan na siya, alam niya. In a cabinet meeting, sinabi sa kanya kung anong nangyari sa Department of Education budget. And then, ang ginawa niya is nag-change topic siya. So, ano pa bang komisyon, anong truth commission, anong investigative body pa ang kailangan mo? Nandyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. Diba dapat nun, diretso mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, ayusin mo na yung, sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin niyo yung budget, tapos panagutin mo na yung mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Dami dyan, may bahay sa abroad. Diba? Masyado siyang hindi niya alam kung anong gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas. Pero alam niya lahat ito, ma'am.
alam nga nung bata na nakikinig lang at nanonood lang ng balita at nagbabasa lang ng budget. Presidente pa, hindi niya alam. Pero ma'am, di ba too little too late na po ba yung ginawa ni BBM, and of course, dapat po ba talagang kasuhan na si Speaker and si Sandy ko sa mga ginawa nila? Actually, hindi na nga siya too little too late eh. Nothing na nga siya eh. Nothingness na ang ginagawa ngayon. Ma'am, kaso, the Speaker was your campaign manager in 22. Were you not aware of these issues before? Hindi naman siya naging speaker noon eh. I mean, yung bribery po, kasi na-mention yung bribery, alleged bribery. Were you not aware during the 22 campaign? I do not remember the exact time kung kailan ko nalaman yung case doon sa United States kung saan nabanggit yung pangalan niya sa pagtatanggap ng bribery for the cases that were filed here in the Philippines. Pero hindi naman kasi ako ang pumipili ng speaker eh. Ang pumipili ng speaker ay ang presidente. At naging campaign manager lang naman siya by default eh kasi siya yung president ng partido ng Lakas. Ma'am, yung ubo Any more questions? po sa Senate, ma'am. Senate po, ma'am. Sa Senate. Ano naman? Hindi na matapos-tapos yan. Meron na namang Senate. Sinabi niya ni SP kahapon, napakanalang daw ito ng minority. Kaya medyo napikon si Senator Bato. Nagkaroon ulit ng heated argument yesterday. Hindi ko rin sinusundan kung anong nangyayari sa Senate. Pero nandun ako bukas, sabihan niyo yung mga kaibigan niya sa Senate. Hindi for budget hearing. Meron lang akong bibisitahin na senador. Sino po, ma'am? Ay, hindi ko pala banggitin yun kasi baka tumagal ako doon. Mamadali ako. May isa lang. Si Senator Amy, ma'am. Hindi. Yung si Senator Amy. Senator Amy, katext ko yan araw-araw. Senator Robin. Hindi si Senator Robin. Magkikita kami sa rally sa Japan. May rally kami doon. Ay, tuloy yun, ma'am, yung 20 at 21 po. All right, sa bago na Okay. So, yun kabibig, interview kayo na VP Sara. So, ano ang yung reaction? Happy na ba kayo na si Martin Romualdez ay nag-alsa baluta na sa kamera? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.